ang maghatid ng mga napapanahong balita at ulat. 1109 is hereby adopted. It's time to start the great debate on charter change. Magtalakay ng mga makabuluhang issue at paksa. Magsiyasat at magsaliksik sa iba't ibang iskandalo at kontrobersya. Ito ang muling inilahad ng Reporter's Notebook sa taong 2009. Ilan sa naging sentro ng aming pagsisiwala ang ilang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang Malacanang. Isa sa aming inimbestigahan ang tungkol sa mga biyahe ng Pangulo. Sa aming naging pagsasaliksik, napag-alaman naming siya ang presidenteng nakapagtala ng may pinakamaraming biyahe matapos ang panunungkulan ni Marcos. Mula na maging Pangulo noong 2001, mahigit 50 pagbisita sa 30 bansa ang nagawa ni Pangulong Arroyo. Lumalabas na kada taon, 6 na beses siyang nasa biyahe. Sobra talaga. Ang laki eh. Parang it's a reward to those who support them, mga congressmen, diba, mga senators na sumasama. Pati mga pamilya niya, pamilya ng mga congressmen. Hindi ko po alam kung galing yan sa budget nila sa Congress or galing yan sa personal funds nila. Ang ginagastos lang po ng Office of the President ay yung pong yung pong sa mga executive branch. Sa pamamagitan ng Administrative Order 103 noong 2004, ipinag-utos ng Pangulong pagsuspinde ng pagbiyahe sa ibang bansa kung hindi talaga kailangan bilang bahagi ng pagtitipid ng gobyerno. Pero sa kabila ng kautosang ito, patuloy naman lumobo ang gastos ng Office of the President sa pagbiyahe. Mula mahigit 71 milyong piso noong 2002, tumaas ng 125 milyong piso noong 2003, 156 na milyong piso noong 2004, 210 milyong piso noong 2005, 482 milyong piso noong 2006, hanggang lumobo na mahigit 600 milyong piso noong 2007 ang pondong ginastos para sa biyahe ng Pangulo. Ibig sabihin noong 2007, halos 2 milyong piso ng buwis ng taong bayan kada araw ang napupunta para sa biyahe ng Pangulo. Kung susumahin, sa 8 taong pag-upo niya sa pwesto, umabot na ng 2 bilyong piso ang halagang nagastos ayon sa Commission on Audit. Agosto naman ang aming gawin ang tungkol sa yaman ng Pangulo. Kabilang na ang ilang korporasyong pagmamay-ari ng kanyang asawa pero hindi na ideklara sa kanyang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALN. Bagay na idinipensa noon ng abogado ng Pangulo. Requirement ng SALN is i-declare mo yung acquisition value, acquisition cost ng whatever property, ano? At whether bumaba o tumaas yung balon ng specific stock na yun, i-reflect mo pa rin at acquisition value. Kaya kung bumibili ka ng additional stock, palaki lang ng palaki yan. Although hindi necessarily yun yung market value. Meron nga yung sale ng property sa Bulacan, di ba? I understand na yung proceeds ng sale sa property, dinagay din sa stock market. Iniaalay ko ang aking buhay at yaman sa pagtupad sa katungkulang inyong itinakda. At sa kanyang huling State of the Nation address noong Hulyo, gumawa kami ng report sa nagbigay ng grado sa Pangulo sa kanyang panunungkulan base sa kanyang 10-point agenda na binigyang grado ng iba't ibang eksperto. Pumasa ang Pangulo, pero pasang-awa lamang ito. Ang mababang kapulungan hindi rin nakaligtas sa aming pag-uusisa. Noong Mayo, sa kainitan ng pag-iinit ng ulo ng ilang mambabatas sa kawalan ng sesyon, ginawa namin ang istorya ng The Congressman is Out. Inalam kung bakit sa mga panahong ito, ilang araw nang walang sesyon sa Kamara bago ang laban ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao kay British challenger Ricky Hatton. Sa kabila ng nag-iikahos na kalagayan ng bansa, ang ilang kongresista gumasta ng hindi barya at nasa Las Vegas para manood ng laban, kaya ilang araw ding walang quorum noon. Siniyasat din namin ang ilang ahensya ng gobyerno at inalam kung naipatutupad ng maayos ang kanilang mandato, kabilang na ang tamang paggamit ng nakalaang pondo. Itinuturing ang Pilipinas sa isa sa may pinakadelikadong kalye sa buong mundo, pero hindi lamang ang mga walang disiplinang driver ang dapat sisihin. Sa dami kasi ng nagaganap na aksidente taon-taon,
nananatiling walang pagbabago sa kondisyon ng ating mga kalsada. Ito'y sa kabila ng bilyong pondong inilaan na tanging ang National Road Board ang may kontrol para sa mga pagsasaayos at pagpapaunlad ng mga kalsada. Mula ang pondo sa mga nakokolektang buwis ng mga nagpaparehistro ng sasakyan. Pero tila nagamit ito sa ibang proyekto at hindi rin malinaw kung ano ang batayan sa paghahati-hati ng pondo. Ayon sa report ng Commission on Audit, daang milyong piso ang unliquidated o hindi may paliwanag ng National Road Board. Milyong piso rin umanong nawala sa ilang proyekto ng Road Board dahil sa mga overpriced na materyales tulad ng signages, raised markers at iba pa. Maaaring lumabag din sa batas ang ilang proyekto dahil hindi dumaan sa public bidding, bagkus ay direct bidding ang ginawa. Sa kabila ng bilyong-bilyong pisong gastusin, nananatiling hindi konkreto o asfalto ang halos 80% ng mga daan sa bansa. Inyong itinakda. Ilan lamang ito sa maraming kwentong aming siniyasat ngayong taon. Muli ay samahan nyo kami sa serye ng mga isyu at kontrobersyang bibigyan linaw at kasagutan sa pamamagitan ng walang takot na pagsasaliksik at pagbabalita. Batas militar. Mga patagong kalakaran at mga kwentong nagmulat sa kalagayan ng lipunan. Ilan lang din ito sa aming matapang na binantayan. Handa na ang bus At malapit na kaming lumarga sa biyaheng dadalhin tayo mula sa pinakamalaking headline ng taon. hanggang sa bawat eksplosibong balita na yumanig sa bansa ngayong 2009. Bawat trahedya at tagumpay. Ano kaya ang epekto sa ating paglalakbay patungong 2010? Ako si Jessica Soho. Ako naman ang Glavio, samahan niyo kami sa pagtahak sa Biyaheng 2010! The GMA News and Public Affairs Year-End Special sa SNBO. Mga patagong kalakaran at mga kwentong nagmulat sa kalagayan ng lipunan. Ilan lang din ito sa aming matapang na binantayan. Isa sa mga nagmarka ang expose na natunghayan sa Reporter's Notebook, ang kwento ng drug mules. Isang komplikadong paraan ng pagpuslit ng droga sa pamamagitan ng human couriers o mules. Mga taong bumabiyahe sa iba't ibang bansa para maitakas ang droga. Ilan sa mga ginagamit na mule ng ilang sindikato, mga Pilipino. Komplikado ang pagpupuslit ng droga gamit ang mga mule. Bukod sa pagpupuslit nito sa mga bagahe, ginagamit din ang katawan ng tao para maglusot ng droga. Maliban sa paglunok nito, ang ilang droga ipinapasok mismo sa ari o pita ng mule. Pinipilit nila kung gawin mo nila kung isang beses pa. Uwi ka na ng Pilipinas, sabi ko. Binigyang parangal ang kwentong ito noong Hunyo ng Silver Screen Awards sa US International Film and Video Festivals. Isa pang bagong modo sa pagpapalaganap ng iligal na droga ang natuklasan ng Reporter's Notebook. Sa aming istorya noong Setyembre, iba't ibang kemikal na madaling mabili ang hinahalo at ginagawang pamparami o tinatawag na extenders ng ilang lulong sa droga. Ilan sa kemikal na ito ang monosodium glutamate at bathroom deodorizer. Kasi mas mangingibabaw pa rin po yung tama ng shabu kaysa ibang hinahalo namin eh. Maglalasa nga yung hinahalo namin, pero yung tama ng shabu nasa loob na ng katawan mo. Dahil dito, mas lalong nagiging mapanganib ang ibinibentang droga sa kalusugan ng gumagamit nito. Mataas ang dosage ko, tas noon inano ko, yun nakita nilang apekto nga ng sa shabu yan. Yung acid, gutom ako. Tapos hanggang acid ko sa katawan nagsasama. Walang ano yung bituka, walang malusaw dahil walang pagkain. Yung nagkakunti-unti pa lang nagka-depresya. Noong Enero, sa kainitan ng kontrobersya sa Alabang Boys o ang pagkakasangkot umano ng ilang kalalakihang galing sa mga kilalang pamilya sa bentahan ng droga sa Maynila. Inilahad namin ang istorya ng bentahan ng droga sa ilang establishmento. Sa isang bar sa Quezon City,
Naaktuhan namin ang bentahan ng ipinagbabawal na gamot. Ito yung Pink Euros. Yan, pagka sa bar siya binibili sa mga mismong waiter, mas mahal siya syempre. Magkakalagang 1,100 to 1,200. Patunay na may mga ganitong uri pa rin ng transaksyon at bentahan ng droga sa syudad. Isa rin sa mga kwentong nagmarka ang istorya tungkol sa hindi umano makatarungang pagpatay ng ilang lokal na pamahalaan sa mga paggala-galang aso. Sa isang impounding center sa Kidapawan City sa North Cotabato, naidokumento namin ang isang uri ng pagpatay sa mga asong paggala-gala. Sa pamamagitan ng gas chamber o ang pagpapausok ng carbon monoxide sa saradong kulungan, papatayin ang mga aso. Isa-isang nilagay ang mga aso sa gas chamber. Tambucho ng sasakyan ang ginagamit na pampausok. Matapos ang 10 minuto, isa-isang nilabas ang patay na mga aso. Dito sa bakanteng lote, sama-samang inililibing ang mga asong gas chamber. Nitong Pebrero naman, pinarangalan ng bronze medal ang Pinays for Export. Ang sex trafficking trail na aming ginawa noong nakaraang taon. Ibibili pala sa iba, akala namin may trabaho ka na dito. Kasi ang proseso ng masahe dito, yung babae hindi nakadamit. Mas bata, mas mabinta. Sabihin niya kung anong gagawin mo sa kanya. Ginagawa ko na lang para kahit na madual-dual lang. Ilan lamang ito sa mga kwentong buong tapang na binantayan at sinundan. Hanggat may maruming nangyayari na kailangang ibulgar, patuloy tayong magbabantay at magsisiwala. Mula noon pa man, tinatalakay ng Reporter's Notebook ang hindi matapos-tapos na problema tungkol sa kawalan at kakulangan ng maraming serbisyo mula sa pamahalaan. Handa na ang bus At malapit na kaming lumarga sa biyaheng dadalhin tayo mula sa pinakamalaking headline ng taon. hanggang sa bawat eksplosibong balita na yumanig sa bansa ngayong 2009. Bawat trahedya at tagumpay. Ano kaya ang epekto sa ating paglalakbay patungong 2010? Ako si Jessica Soho. Ako naman Aaron Glavio, samahan niyo kami sa pagtahak sa Biyaheng 2010. The GMA News and Public Affairs Year-End Special sa SNBO. Mula noon pa man, tinatalakay ng Reporter's Notebook ang hindi matapos-tapos na problema tungkol sa kawalan at kakulangan ng maraming serbisyo mula sa pamahalaan. Ngayong taon, muli naming inalahad ang nakakalungkot na kalagayan ng marami sa ating mga kababayan na patuloy na nakakaranas ng gutom. Isang lumang problema, pero tila patuloy naman ang pagdagdag ng mga bagong mukha ng biktima. Kada 5 segundo, isang batang namamatay sa buong mundo dahil sa gutom at malnutrisyon. Dito sa Pilipinas, nasa mahigit 6 na milyong bata ang kulang sa timbang ayon sa report ng Food and Nutrition and Research Institute noong nakaraang taon. Dito naman sa Metro Manila, lumabas na mas tumaas ang bilang ng mga nagugutom na pamilya. Mula sa 550,000 pamilyang nagugutom noong unang 3 buwan ng taon, nasa 600,000 pamilya na ito ngayon. Kalunos-lunos ang kalagayan ni Baby Angel nang amin nitong nakilala. 1 taon at 3 buwan na ito, pero malayo sa kanyang edad ang mga nagagawa ng sanggol.
Sa bawat iyak niya, dama ang hirap na pinagdaraanan niya dahil sa gutom. Pag dumapa siya siguro nahihirapan. Dadapa siya sandali lang. Hindi siya makadapa ng matagal. Yung gumapang hindi makagapang. Kasi siguro sa gawa nga ng tiyan niya. Pero ang iba, tuluyan ng hindi nakayanan ang hirap ng mabuhay ng walang laman ng sikmura. Namamasura lang po ako kasi yun lang naman po yung kinikita na sa araw-araw pinagkakasya ko ang 50. Nagkakasya ko po yun para sa aming lahat, para makakain lang mga anak ko. Isa pang isyong aming siniyasat ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga namamatay na ina at sanggol dahil sa kakulangan ng tulong mula sa gobyerno. Naidokumento ng Reporter's Notebook ang paghihirap na pinagdadaanan ng isang buntis na si Manilyn. Para makaraos ka na. May awa ang Diyos. Tigasan mo, wag mong ilapit baka maud-ud yung mukha mo. Hindi ko na kaya. Anong hindi kaya? Kaya mo yan, kaya. Aray ko. Huwag ka magsasalita. Sige pa. Yan, salamat. Nailabas ang sanggol ni Manilyn, pero sa kasamaang palad, wala na itong buhay. Ay, iiyak na nga tanga. Namatay ang sanggol at muling nadagdag sa papahabang bilang ng infant mortality rate sa bansa. Hindi pa rito natatapos ang problema sa kawalan ng ilang serbisyo sa bansa. Iba't ibang istorya na aming ginawa tungkol sa mga batang nagbabanat ng buto sa murang edad. Batang perya, para magkapera kami tapos bibigay namin sa magulang namin. batang porno, Pag sinabi pong hawakan po yung deadway, pinapahawakan po. Yun po. Yung paghuhubaran po ng panty, yung mga underwear po. sisid buhangin at bakal. Masakit po. Minsan nga po, ano pa nga sa utak eh. Masakit dito. Pag masyado ng malalim sinisisid. Maapektuhan ka lang po pag matagal mo na pong ginagawa eh. Kasi yung tatay ko po, nagkakasakit na po. Umuubo, tsaka dumudura na ng dugo. Karapatan ng bawat isang Pilipino na maramdaman ang mga serbisyo mula sa pamahalaan. Pero hanggat may pagkukulang, hindi nararamdaman o hindi nakaabot ang mga serbisyong ito sa mamamayan. Patuloy kami maglalahad ng mga kwentong magmumulat at kakalampag sa mga kinaukulan.